paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? OMG! Galing na po kay Madam Amy. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Nagtutugma yung sinabi ni Madam Amy doon po kay Tatay Digong natin. Tapos sasabihin sinungaling si Tatay Digong. E di ibig sabihin sinungaling din si Madam Amy? Eto pa mga kapatid, alam nating usap-usapan ito, no? Matapos sabihin sinungaling si PRRD, Amy Marcos inilaglag si BBM, blanco papel sa bycam. Totoo? Hahahay! Eto lang ha, hindi ko naman sinasabing si PBBM to. Di ba nga sabi nga nila, kapag ang magnanakaw daw, kakambal niyan, sinungaling. Di ba? Yun ang sabi, di ba? Kapag ka magnanakaw ka, aaminin mo bang ninanakaw mo? Di ba hindi? Yun lamang po. Pero itong example ko lamang example ko lamang ito. Example. Okay, sige, tara, panoorin na natin. Gaano ito katotoo? Siyempre, nagtitiwala pa rin po mga ibang kababayan natin kay PBBM. Blanco nga ba ang papel? So, sinabi niya sinungaling si PRRD. Okay, tingnan natin, panoorin ho natin ng sabay-sabay. Matapos itanggi ang anomalya sa 2025 budget at tawagin pang sinungaling. Ko ba naman, aamin ka? Hindi, kung sakasakali lang, kung sakasakaling totoo na blanco nga yun o kukupit sila, aamin ba? Oo, kukupit kami. Siyempre, hindi mo aaminin. No? Pero mali mo naman, totoo ang sinasabi ni PBBM. Kayo ba naniniwala sinungaling ang ating Tatay Digong? Ako, hindi ako naniniwala. No? Hindi ako naniniwala. Para sa akin, mas pinaniniwalaan ko po si Tatay Digong. Ewan ko, siguro mali ako, pero pinaniniwalaan ko Tatay Digong eh. Kasi may nilalabas siyang resibo. Ngayon, kung hindi totoo yung sinasabi ni Tatay Digong, maglabas kayo na ito yung pinirmahan ko. Iligay mo sa taong bayan, ipunta mo sa public, ipakita mo sa mga mamamayang Pilipino. Huwag mong hayaang ipunta sa mga website. Alam pa yan ng mga kababayan natin, ipunta mo doon sa mga bias media. Tingnan natin kung ibabalita nila. Malay mo nga naman, kung totoo naman talaga na walang daya o walang blanco-blanco doon, edi ilabas. Yun lamang po ang sa akin. Former President si Rodrigo Duterte, Pangulong Bongbong Marcos Jr., inilaglag ng sariling kapatid, ang presidential sister na si Amy Marcos. Ito ang matinding pag-aamin at pagsisiwalat ng re-electionist senator na si Amy Marcos OMG. sa mga naging revelasyon at pagpapatunay ng mga ebidensyang hawak ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte na legit at hindi imbento ang mga di umano'y blankong papel. Sabi naman kasi nila, inaayos daw naman nila, wala daw madumi doon, kumbaga. Ngayon, kung walang madumi, ipakita nyo. Yan lang naman, di ba? Sa loob ng BICAM Committee Reports patungkol sa 2025 budget na pinirmahan, isang araw bago matapos ang taong 2024. Tila kinukuyog ngayon ang taong bayan ng Pangulong si Marcos Jr. matapos ang tila bukod sa pagsabi nitong sinungaling ang dating Pangulo at sa pagdeny sa mga anomalya sa 2025 General Appropriations Act, tila hindi na napigilan ng senadorang si Amy Marcos na aminin sa publiko na totoo ang mga sinabi ng dating Pangulo. Alam nyo, pag may mga ganitong pagkakataon, Madam Amy, ba't kaya hindi ka nalang magsalita na magsalita? Di ba ayaw mo naman kay kay Romualdez? Di ba? Base sa aking mga nababalitaan, si Madam Amy, ayaw niya kay Romualdez. Di ba? Sabi niya nga noon, Diyos ko, ba't kailangan pa ng bang tawag doon, chacha? No, charter change, di ba? Kailangan ba, bakit sino bang gusto may maging prime minister, etc. Si Madam Amy yun. Ayaw niya si Tamba. Base lang ho ito sa aking opinion, ngayon, Madam, isiwalat mo na lahat. Siwalat mo na lahat. Nag-trending sa social media ang naging pagpapatotoo ni Amy Marcos sa plenaryo ng Senado kung saan
Isiniwalat nito na tugma ang mga naging babala ni Oy. former President Rodrigo Duterte sa taong bayan patungkol sa mga blankong papel ng BICAM reports para sa taong 2025 budget. Ooh. Ayon sa senadora, kahit siya at ang ilang kasamahan nito sa Senado ay hindi pumirma nang makitang tila minamanipula o dinuduktor ang Hala. ilan sa mga budget na nakalaan para sa mga tao. Ito kung totoo po ang sinasabi ni Madam Amy at kung totoo nga talaga may mga blanco-blanco, pinakita naman ni PRRD natin, di ba? Ngayon kayo, ipakita nyo rin na hindi totoo. Magpakita kayo, hindi na lang puro salita. Kasi si Tatay Digong kapag nagsasalita ngayon, may resibo. Ngayon, patunayan yung hindi totoo yun. Diba? Yun lamang po. At saka kung totoo nga naman talagang mayroong mga magaganap na magic dyan, maawa naman ho kayo sa taong bayan. Kawawa naman ho yung mga ibang mga kababayan natin, mga kapatid. Hindi nga nila alam dahil sila yung mga mahihirap lamang. Hindi naman ho sila yung mga nadadali. Ay, ibig ko sabihin, hindi naman po sila nakakaramdam ng mga pagdali. Kasi nga, masisisi ba na mahirap sila kasalanan ng gobyerno? Hindi. Dahil sa kahirapan ng buhay. Pero nandiyan dyan ang gobyerno. Nakikita natin ang daming mga budget, di ba? Ngayon, kung walang mga budget o mahina lang ang Pilipinas patungkol sa mga budget, maiintindihan natin eh. Kaso katakot-takot na trilyones ang naririnig nating budget. Ngayon, gusto lang naman nating makita asaan. Asaan lang naman, di ba? Asaan? Special mention pa ng senadora ang tila pinagpipilitang budget ng AKAP na tila halos mas malaki raw o doble ang taas kung ikukumpara sa tertiary fund ng ilang mga state colleges and university na nagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga kabataan. Oh my. Inamin rin ng senadora na marami sa kanyang mga kapwa mambabatas ang hindi sang-ayon sa mga naging report sa BICAM Committee na tila isa sa mga pinaka-pinag-usapan na yung tila pagpayag ng Senate Committee Chairman for Finance na si Grace Poe at ang overall chairman ng Committee Appropriations na si Zaldico. Isa lamang raw ang pinakamalaking tanong ngayon. Lalo't sa pag-amin ng senadorang si Amy Marcos at tila pag-validate na totoo ang mga ebidensyang isiniwalat ng dating Pangulo patungkol sa mga blankong papel sa 2025 budget. Pinalalabas raw ba ng presidential sister na nagsinungaling ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos nang tawagin itong fake news o hindi totoo at sinungaling ang mga ebidensyang ikinalat ni President Rodrigo Duterte patungkol sa di umunay pagmamanipula ng ilang mga kongresista sa 2025 budget na nagkakahalaga ng 6.32 trillion pesos. Ay, sus mo! Tanong ng ang laking pera niyan, di ba? Yun nga ang sinasabi ko sa inyo. Kung may nakikita naman po tayo na mga resibo or nagagawa ng ating Pangulo, hindi naman tayo magsasalita, hindi naman tayo mag-aanghang. O sabihin na natin, hindi naman tayo magtatanong, no? Ang problema kasi, puro kayo BP Sara, may kasalanan si BP Sara. Sus! Ayan, kung blanco, bakit pirmado? Di tanongin mo si PBBM. Ate Amy, ano ba naman yan? Gumalaw ka na. Tanungin mo rin yung kapatid mo, bakit blanco? Ba't pinirmaan? Ay! Magkapatid na Marcos, naglalaglaga na raw ba sa harap ng publiko? OMG! Panoorin ang full video. Ayan. Uulitin ko po ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Mukhang agresibo si Madam dito Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kahit sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan.
at nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang MAIP at pagpiestahan ang DPWH. OMG, pagpiestahan ng DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Ay, DPWH. Tama. Ayaw niyo po talagang pirmahan yung report, ano? Ha? Ayaw niyo pong pirmahan yung report as of now. Oo. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 Yeah. o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Nice one. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? OMG, galing na po kay Madam Amy. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Nagtutugma yung sinabi ni Madam Amy doon po kay Tatay Digong natin. Tapos sasabihin sinungaling si Tatay Digong. E di ibig sabihin sinungaling din si Madam Amy? OMG, mga kapatid. Ay, naka. Sa tingin nyo, sino ang sinungaling? Si Madam Amy? Na suportado ni PRRD, halos nagtutugma yung sinasabi nila, doon sa kabila. Anak ng teteng naman kayo. Ano ba talagang nangyayari sa gobyerno? Mga kapatid, pag nakaabot po kayo hanggang dito, palike naman po ng ating video. Importanteng malaman nyo kung saan napupunta ang pera natin. Kaya manood tayo ng balita kasama ko. Oh my God, we'll be back again.